Okay, maing buntag sa atong tanan. Ayan, maayo kay maayo jud. Init? Okay ra na. Tanaway mo katapat kung gisingot ba na siya. Gisingot ba na sa pagdaig sa Ginoo o gisingot kay init jud. Kasi sa inyo ha, gatuo na kini na simbahan diri sa Labrador is dili lang na ani forever init. Gamay ra, sige. Bahala mo. Okay, kisa siya gatuo na puhon, mabugnaw ra ni siya. Ayan. Malay mo kanay mo katapan mo na susi para mahimong panalangin and then kini na ganahan mo ma-aircon ni siya. Kana tuuhi lang gyud ninyo. No, minsan magod pag na-declaration, ambot lang gaha. Di ba? Masay walay pagsalig. So, anyway, welcome dire sa Labrador. Okay? Taga-tangke, welcome. And thank you for accepting us. Nag-friend request man good me. So, gi-accept me na lang. Anyway, it's a privilege and honor na makapag-preach dire. It's been a while. Taod-taod na jud. Ambot kung kano sa kulas nag-preach dire. Pero dugay pa, bata pa ko, ato. Okay. Gurang na dahil karon. But seriously, no, we are so glad na makakita na po ng mga kaigsuunan diri sa Labrador. Do taga Labrador jud ko pero di man po nako sila usahay makita, no. So ayan, so welcome. So imong katapat ni wa naman nang na-welcome kagay na, di ba? Nabantayan na ako. Tangki. Labrador. Amin na lang na sa gold diri, no. So may na lang kay ato why we're doing this, no. Ako lang ni kuan. Nganong joint worship na ninyo is that ma-break bitaw na culture na kanang iya-iya na okay ra mi diri. Okay ra pud mi didto. Dili na ang gusto sa Ginoo kay ang gusto sa Ginoo sa as a one body magkahiusa ta ninyo. Malay mo kaubanan din nato sa simbahan niya wa ka kaila. No, nakita mo dito sa tarian. Ngano sa tarian man? Sa baylihan, ana. Already. Dito, uy, Kristiyano dahil ikaw. Kristiyano mo ko. Sige, sayaw ta. Ayaw, kay nade ko'y born again, nakauban ring baptist, no? Salamat sa Ginoo. Actually, mo na yung last na series nato sa, topic nato karon na March, no? Kisa sa'yo nakadumdum, mag-review lang sa taninyo kadali. Oh, by the way, may mga first-timer ba nakauban karon? First time na Okay, first timer. From Laray, no? Sige, si Ate Hani natay first timer. Okay, pwede palapakan na to si Lord. Okay, so for the first timer, no, and then even sa mga naadre nagsimba, basig wa mo koy baw kung saan na simbahan, pirmin na mo balik-balikon, no? Wa man koy mga pangalan tong simbahan, but we're Hope Baptist Church, no? Why nganong hope man? It's because our Lord Jesus is our hope, no? And then ang main jud nato is sa magsaysay, sakop pa siya sa esperanza, and then kini Labrador sad, and then esperanza is hope biya. So dito siguro na nila gikuha ang kana na name, hope. But nganong hope jud is because kanang imong katapad gamiton man na sa Ginoo para mahimong paglaom pud dito sa uban. If nanay Jesus imong katapad, paglaom pud na siya. Mo na magdalag paglaom. Ang atong ultimate hope is Jesus. Okay, ang atong ultimate hope si Jesus. Dili ang si bisan kinsa dira, not the politician. Regardless kung sa kinsa imuhang imuhang manok, but that is not our ultimate hope. Do not put your hope sa mga politician. Kay pilara na sila katuig dira maglingkod sa kanang sa ilang posisyon, and then mapapalitan yan. They're not our ultimate hope. Even your sa manadra career, even your kung damo kag kwarta, that is not our ultimate hope. Ang atong ultimate hope ato yung paglaom ni si Jesus. Okay? So wala dira naka-anchor ang atong paglaom sa bisan kinsa mo ingko dira unsa na dira ng mga butang sa kinabuhi kundi si Jesus. Amen ba? So that's why we are Hope Baptist Church, and our vision is glorifying God and multiplying quality disciples. In everything we do, we're doing it for the glory of God. Isa niya na is making disciples. That's why ay mo katinga nganong damong process ng simbahan na oy. Nganong naman ay hope groups? Nganong naman ay mga discipleship process? Nganong mo prayer meeting pagit? Pwede man magsimba na lang. Di ba? Kaingon naman ni Ana. Budlayan na ng simbahan na eh. Nganong kadamo man ni Ana because our goal is to make disciples, quality disciples. Manghihitabo lang na siya if we take the process of discipleship. Okay? So yun, nag-vision casting ako kadali. So kisa sino nakadumdum atong title sa ato ang topic karon na month of March.
Ah? Okay, living with purpose. Ano? Labor with purpose. Okay, so the week 1, na ko yung prize under your chair, makatag-an sa sa week 1 na to na topic. Sa week 1 na to. Ando, grabe. Dali ara na. Ha? Okay, God's design for work. And then the second week, we talk about turn your business into joyfulness. Kasi nga, pag busy ka, dili ka na usay malipay, di ba? May lang na yung makatapat yaro, hindi na busy. Di sa ka sure. Pastor, damo ko labahan pag uli. Okay, at least, di una ni mo si Lord. Okay? And then, the third week, we work that pleases God. Pinag-usapan na, Pastor Ken shared here, unsa man ang mga trabaho ang makapahimaya sa Ginoo. And then, last week, ito yung topic natin, turning natin into blessings, no? Pinag-usapan natin yung mga mangingisda. And si Jesus, of course, He did a miracle during that time. And then today, since last na ni siya, ay mo kabala ka, dali rata mahuman ron. 30 minutes, umana ta. 2 hours. just kidding. Okay, so, kini atong topic karon. The overflow of God's provision. Taas ang kamot sa nanginahanglan og provision. Okay, gamay ra. May kasabot sa provision, Pastor. Kinsay nagkinahanglan sa iyo kwarta? Oh, gamay ra gid gyapon di ka taas sa kamot. Mga dato, mga tao dire. Okay, mag-closing prayer na ta. Okay, so the overflow of God's provision. Nakoy pangutanaw sa inyo, sino sa inyo nawala na? Minsan ka na bang nawalan? Yun, no? Gandang tanong yan. Ha? Hindi gid dili jud usahay, Pastor, pero medyo ko mawadaan. I don't know kung sa'yo nawa ni mo. Maybe tao. Kulit ng mga nasa likod. Maybe kwarta, nawalag kalit sa mong pitaka, ambot, na misplace guro ni mo. No, tuan na sa mga maing kamot. No, tuan na sa mga nanukot. So, uy, siya daw. So, minsan ka na bang nawalan? And then, here's the next question. At feeling mo, walang-wala ka na. Dahil nawalan ka, feeling mo, walang-wala ka na. Ha? Wala man siguro yung naglugmok din rin, no? Wala man yung nawadaan ka o unsa na. Nawadaan ka itoy and then parang guguho na ang mundo mo. Mura ka nagmamatay kay naway mong itoy. O yung i-rain kasi paborito mo yon. I don't know kung sa'yo nawani mo, but sometimes, kining kawalad-on bitaw, usay makawapog paglaom. Agree? Amen? Kanang wala, waay-waay ba? Maglipong ka na kung asa ni mo kwaon ang imong mga panginahanglanon. Natay tanawon karon na story sa Bible. Alam mo yung walang-wala na siya. But because there's this God, kinakanta natin kanina, who can do miracle, and then naka-experience jud og milagro kining na pamilya, because this is a family. If familiar mo kay Eliseo, kailan mo kay Eliseo katong nikatkat sa sycamore tree? O daw, uhuli. Kailan mo daw kay kuan Eliseo? Katong hikatkat sa sabi na ba kailan ko ato katong mubo. Hindi nagbabasa ng Bible. Si Eliseo, propeta siya, nasa sa Old Testament. Si Sakeo tong hikatkat sa kahoy, sa tuno ko na nakahoy. Si Eliseo, siya ang successor ni Elias. Dili to si Elias na viral karon, no? Si Elias si Uhahay. Dili to si Elias na sa Bible. Katong gikuha lang kalit sa Ginoo, wala siya namatay, gikuha lang siya. And then kini si Eliseo, siya na ang propeta ni aning panahona. Okay, if you have your Bible with you, sabay-sabay natong ablihan, no? Gadala pa mo Bible dire. Ang mga smart Bible naman ninyong dala, no? But we encourage gihapon to bring your Bible. Okay, so sa 2 Kings chapter 4. So nasa New Testament. Then nasa Old Testament, tanawan ninyo. Makita ra ninyo? Kita ra, diri kong pwesto. Okay. Ikaduhang hari, kapitulo 4, versikulo 1 pa 7, mao na ang ato ang tan-awon karon na story. Okay? So, ingon sa verse 1, unya ang asawa sa usa sa mga propeta miadto kang Eliseo. Kisa gani si Eliseo? Propeta. Okay? Kisa si Eliseo? Tubagsan mo kay ko init. Eliseo, he is a prophet. Og miingon, patay na ang akong bana og nasayod ka nga madlukon siya sa Ginoo. Apan ania ang tawo nga iyang nautangan og salapi aron pagkuha sa duha ka anak aron iyang ulipnon silbing bayad sa utang sa akong bana. So makita nato, there's this widow
balo, namatay ang iyahang bana, and iyahang bana propeta pod, sakop ni Eliseo. And then according sa mga scholar, si Prophet Obadiah daw, si Obadias. Tama ba sa Bisaya? Obadiah. Mo ang iyahang bana. Sa panahon ni Obadiah, actually dato ang iyahang bana si Obadiah, si Propeta Obadias. Kaso lang kay nagatago man gud ng mga propeta sa panahon ni Jezebel kay pamatso ng mga propeta, and then siya ang parang nikupkop sa mga prophet, and then siya nagapakaon. So naubos ang iyang kwarta sa pagpakaon natong mga kauban niyang propeta, and then nakautang pa siya. So karon kay namatay naman siya, and then nahabilin ang iyahang usa ka asawa ug duha ka anak. Ang iyang bana, ang iyahang asawa kining balo, niduol kang Eliseo, nangayog tabang. Ingon siya, patay na akong bana ug nasayod ka mahadlokon siya sa Ginoo. And then apan aniya ang tawo. Sa ilang panahon man gud, kung di ka kabayad sa imong utang, wala ingon na bankruptcy or sa nadira. Kung na kay anak, iilis ang imong anak para magtrabaho as slaves sa katong nautangan nimo. Mo na ilahang kuan sa ilang panahon kaniadto. Okay, so naana ang manukot, and then kuhaon ang duha niya ka anak. Kung sa atong panahon karon, no, kung applicable pa na, no, kanang ang bata mo ibayad. Siguro mabayad gid siguro mga hala dal-an na akong anak sa lawayon kayo. Wa man ba siguro, no? No, kay sa lawayon kayo na bata. Kini kay sige kaon, dal-an aron mapuslan. So sa ilang panahon mao na siya. And then if you are a widow or balo ka, labi nagwala jud kay katabang, kay kini may na lang ni kina siya katabang na duha ka anak. Okay, arang-arang pa mo'y magtrabaho para niya. Pero kung siya na lang jud, kaluluoy jud ang mga balo kaniadto kay wala sila babara kayo, ang mga babae kanito babara niya. Samot pagid na walay bana, so kaluluoy they're good as dead na. So ingon dire sa lapi pagkuha sa duha ka anak aron iyang ulipnon silbing bayad sa utang sa akong bana. So may problema. Nawat-an siya og bana. And then wala pa jud siya pangbayad. So walang-wala, di ba? Murag imong katapat ba, ngisi-ngisi lang pero wala good na isulod ang pitaka. Ngisi-ngisi lang na. Dili pastor, damo pagsud. Sige. Mayno na mamaylo me. Okay. Verse 2, si Eliseo miingon kaniya. So after niya nangayog tabang ayon si Eliseo, unsa may mahimo ko alang kanimo? So kini pod si propeta Eliseo, ready po na mo tabang. So niniduo siya nangutana, unsa may mahimo ko alang kanimo? And then gipangutana ang balo, ang babae, unsa may butang nimo dito sa balay? Unsa may naa nimo ron? And then tanawa unsa inaa sa wala ningon na babae na may TV dito, na may wifi, no, pwede man siguro mabalik. Wala. Unsa rin naa siya ingon dire? Ug siya mingon wala gawa sa usa ka gamayng tibod. Agoy. May lang. Okay, gamayng tibod na lana. Gamay na lang jud. Siguro isa na lang kato. As in, gamay na lang ang nahabilin sa iyang lana. And then sa ilang panahon, ang lana, importante kayo. Karon manggod ang lana, inughaplas naman lang, di ba? And then pwede nakamulupad. So, okay. Ibang lana yon. Okay, sa ilang lana, olive oil man ni siya. Lana sa olibo. And then, ginagamit niya siya pang anointing, pang pahid, and then pwede po pang baligya, kuan sa kanang tinapay sa ilang panahon. So, ang iyahawa na lang, gamay na lang jud. And then verse 3, unya si Eliseo mingon lukpa ang tanan nimong mga silingan. Unsa may gisugo siya og panghulam. Biblical gid ni manghulam. Dili basig ang inyong nasa mind kwarta gini manghulam. Dili unsa may gihugman. Ang gihugman panghulam og mga basyong sudlanan. Kasudlan sa uglana kutob sa imong mahimo. I like that word, kutob sa imong mahimo. Gisugo siya panghuwam dito og mga sudlanan sa lana sa imong silingan. Siguro maipod ni na nasilingan ni siya kay makita nato gipahuwam pud siya, no? So pag may ka nasilingan makahuwam juga. Okay. And verse 4, unya sulod kamo sa lawak, and here's the instruction. Ikaw ang imong mga anak, panira kamo sa pultahan ug sudliglana ang mga sudlanan. Nakabantay mo wala siya gisugo pangayog lana sa imong silingan. Unsa gisugo siya ha, pangayog sudlanan. Sudlanan ang gisugo siya ha. Pero ngano man
na pag-abot sa balay, giingon na, sige, sarahi ang pultahan, ug sudlig lana ang mga sudlanan. If ikaw to ang babae, gisugo ka, ug sudlanan sa lana, diga ka mangutana, propeta, unsaon nimo? Nagets ninyo? Pero bisan pa man sa ing ana na kung kita karon nagtuon ta ni ana, makapangutan na unsaon man ang sudlanan. Nawa na gani gamay na lang ang sulod sa lana. Ang gipapangayo sudlanan dili lana. Pero tanawan ninyo, og sudlig lana mga sudlanan inig ka puno. Ha? Mapuno? Gamay na lang to na lana? Parang it doesn't make sense. Inig ka puno nini usa ka sudlanan ilain kini. And then verse 5, busa mipauli ang babayi og nanira siya. Iyang gituman kung sa gisugo siya ha. Ang iyang mga anak, samtang nagbubo siya, gihatag sa iyang mga anak, parang, sige bubo, sige hatag sa mga anak, andi ang sudlanan, sige siya bubo. Siguro nakalimot siya, teka lang, kamay naman lang ito nahabilin sa ako ang lana. Nga nung di man ni maubos-ubos karon, sige kog bubo, naman gihaboy mo gawas. Na-picture ninyo? Giunsa to? May tag na siya kauban dito na, sige atong dali-dalihon. No, nagilan na pero parang acting lang dili pod. Kay tulura jud sila sa iyang anak. Sudlanan og gisudlan niya kiniglana. And then verse 6, sa dihang napuno na ang mga sudlanan, siya miingon sa iyang anak, hatagi ako laing sudlanan. Sudlanan pa. More. Sige pa. Sudlanan pa. Og ang anak mitubag kaniya, wala na, ubos na ang sudlanan. Wa nay kasudlan. And then unya mihunong pag-agas ang lana. Okay, no? So, nagatepende ang pag-agas sa lana sa sudlanan na naa siya. O ang iyahang pagpangay, panghuwam o sudlanan sa lana, pagsalig man to niya, kung unsa kadamo na sudlanan ang iyahang pangayoon, mausad to ang pwedeng mapuno. Usahay, gusto patanit ang punan sa Ginoo. Kaso, wa naman tay sudlanan. Ang atong sudlanan, ang atong pagtuo manggod, pagsalig usahay, dira ra kutob. Gusto tang iangat ni Lord. Gusto ni Lord na makagawas ka ni ana na sitwasyon. Kaso galang, wa na kay sudlanan. Gamay ra imong sudlanan. Gamay ra imong pagsalig, gamay ra imong pagtuo. And then, nung sa pinetable, later on, ito pa nang gisuginlan sa babayi, si propeta, excited kaayo, tungod sa nakita niya na nga puno ang iyang gipanghugman ng mga sudlanan sa lana. Ayun, Dre, gisuginlan niya sa, grabe propeta, napuno. Niya ingon ang si propeta Eliseo, hala, ibaligya ang lana og bayre ang imong mga utang. Ang sobra ni ini, makabuhi na kaninyo. Wow, what a story, no? So, overflowing blessings nakita nato gay na. Nag-stop lang ang blessings katong wala na sudlanan. Now, ang tanong ngayon, if ikaw gusto ka na maka-experience po sa overflowing provision ni Lord, papaano man? Ganahan ba tag overflowing blessings? We want that. Pero papaano man? Now, how to experience God's overflowing provision? Number 1 is this. Bring your emptiness to God. Number 1 yan. Bring your emptiness to God. Ano yung emptiness? Yung walang-wala ka. It's either ikaw, empty ka, or maybe your pitaka is empty. Your bank account, sana all may bank account, is empty. I don't know what is empty in you right now, but God is telling us right now, bring it to God. Iduol sa Ginoo. Pag walay-waay ta, kinsa may una natong ginaduulan? Si Card? Si 5-6? Si Asa? Asa ka gaduol? Unang-una. Siyempre, magtanaw kita yung kasa, kinsa may kwarta, no? Asa ga ako pwede mamaylo. Di ba pag, muamin na lang ko da. Based sa observation, usahay kita na tao, mangita man daytag immediate solution. Instead of running to God, bringing our needs before God, usahay, mangita man daytag atong solusyon. Pero na-try na ba ninyo ka na nag-ampo sa ka before nimo gibuhat ang imuhang na plano? Lahira.
Kay kung magtrabaho lang ka na, imo lang jud nanan. Namaway ka ila, damog kwarta, pwede ra ko makabaylo ni ato. Unya, what if wala daytoy wala po daytoy kwarta? Nganong bring your emptiness before God? Tanawa bining bayhana? Ang una niyang giduulan sa iyang case, si Propeta si Propeta Eliseo. Niduol siya. Wala may dautan kung muduol ta sa tao na pwede puta matabangan. That's good. Itnaay mo tabang nimo. That's great. Pero piliun pud nato usahay ka ng mga tao na kaybaw ta na kini kaybaw ko na padala gini sa Ginoo. Kini may godly wisdom ni siya. May kaalam ni nagikan sa Ginoo. Instead of running dayon dito sa mga tao na pwede ta makakuan, why don't you try na, Lord, iluhod ko sa nidra sa imuha Ginoo. Kaybaw ba si Lord sa imuhang kahimtang karon? Kaybaw si Lord. Kinakanta natin kanina, gaya na po sa exhortation. Walay butang na wala na hibaw si Lord sa imong kinabuhi karon. So bring your emptiness before God. Unsa man na mga emptiness? Our finances? Our relationship? Maybe ang imuhang relationship karon is empty. Wa na'y sulod. Wa na'y klaro. Relationship sa mag-asawa. Relationship sa pamilya. Maybe empty na. Bring it to God. Maybe imong health karon empty jud. Nabe empty mind. Pwede ba 'yon? Empty. Why should una? Maybe pwede. May kanang kuan and sa health and maybe you have this empty dream. Nag-stop ka na ba na mangarap? Tungod sa imong sitwasyon? Di na lang siguro kumupadayon. Di na lang kumangandoy kay pobre man gid ta. Don't you know that poverty or ang kapobrehon dili na hadlang para dili ka na mangandoy? If gatuo ka dabuhi ang Dios, keep on dreaming. Bring your emptiness before God. Bringing your emptiness before God involve this. Number 1, acknowledge your needs. Ano ba kailangan mo? Amin na sa imong kagalingon, this is my need. Maybe dili kwarta karon nimong kinahanglan. Basig pang palit og bugas. Kwarta man gihapon. Basig pang bayad sa tuition o sana labi na kanya tay mga graduating diri na mga estudyante. I don't know. But acknowledge your needs. Ayun na pag kanang ko, Lord, kaya ko pa ni. The reason why nganon dili mo buhat si Lord, dili makapamuhat si Lord sa tong kinabuhi, kay mingon man ta kaya ko ni. Pero ang tinuod di naman jud nimo kaya. Nganong ginakaya man nimo na di naman gini mo kaya. Nya nay mo ingon sa imuha, kaya na nimo, di na gani labayon ta karon. Amin na sa kay Lord. Acknowledge your needs. Unsa may need nimo? What is your needs? And then seek God's presence. Seek God's presence. Pangita ang presensya sa Dios. Sama nawa, dili man abot pasabot na nawa ang presensya sa Ginoo kay imo pangitaon. Kun dili isik unahon nimo si Lord. Kisa sa imo amin usahay dili nato mauna ang Ginoo. Kay tungod kining kabalaka biya usahay mo ni makapa kanang pugong nato nganong usahay dili nato mauna ang Ginoo. Kanang imbis na magampo ka kay tungod na balaka ta, naubos ang atong oras sig kabalaka sa mga butang na di man nato masulbad sa sigilag kabalaka. Na-try na ninyo kanang mabalaka mo nya nasold pagkahuman. Kanang grabe jud ka, na-stress na ka, na-frustrate na ka. And then pagkahuman, nasold pagkahuman. I don't think so. Kay the more ka na magproblema, the more ka na mag-worry, the more na makadagdaga ng imong problema. Stop worrying. Instead, isik si Lord, pangitaa si Lord, pangitaa yung presensya, unaha si Lord. And then the third one is pray for guidance and healing. Yun nga unaha si Lord, pag-ampo sa, before ka mag-worry, pray. Because after you pray, you will stop worrying. Mura man na ang sequence na mura na equation ni ana. Kasi totoo naman si Lord, sabi niya, pray in everything. Do not be anxious about anything, but in everything, pray. And the peace of God that transcends all understanding will guard your heart and mind. Matingan na lang ka, na peace. Wala pa na-solve ang problema, but because you pray, you ask the Lord, na kay peace. Peace from the Lord. And then, trust in God's love and power. Ito minsan manggod, makalimutan, naghigugma ka sa Ginoo.
Usahay makalimutan na gamahanan si Lord. Usahay makalimutan na, Lord, powerful man day ka. Kaya man day nimo i-provide ko. Lord, gihigugma man day ko nimo. Usahay makalimutan ni ana. Nagihigugma ta sa Ginoo. And then magduha-duha ta og salig kay tungod sa atong sitwasyon. Pero si Lord, gihigugma ka niya. Inabi na mo katapag, gihigugma ka ni Lord. Hindi ka mo to, bahala ka. Kung di ka mo to, kung gihigugma ka ni Lord. Gato ka nagamhanan si Lord. And then if you're believing that, then bring it to God. Bring your emptiness. Kanang kawalad uni mo karon, iduol na sa Ginoo. Amen. And then strengthen your relationship with God. That's all that matters. Pagkibaw ka na okay mo ni Lord, kung sama na, katong gikanta na to, gaina, nabisag damog, alantuson, makapahiyom gihapon, mahimo ra na, mahitabo ra na, kung imong relasyon sa Ginoo, ligon. Kay makasmile bitaw ka, kung damog problema, niya imong relasyon sa Ginoo, wapod, agoy, hilak jud ka. Nga abjud. Pero kibaw ka, nakauban ni mo si Lord, you will be strengthened. Second, di ba? Sabi sa niya God's provision requires our preparation. Ang pag-provide ni Lord, dili kay iyaharapod tanan. Kay participation. Yes, God will do the provision, but you need to do the preparation. Sige tagpangayo og blessing sa Ginoo, pero ang pangutana dira, ready ka ba? Ngayon mo katapad, ready ka ba? O siya, aha. Ready ka ba? Namudawat sa provision sa Ginoo? Kasi kapatid, pag di ka ready, nako, basig mabutata ta sa panalangin sa Ginoo, makaingon ta agay. Mauni panalangin. Nya usay, di mo na kay dungod na panalanginan sa Ginoo, damo nagpanalangin, di nakaabot simbahan. Busy naman ko damo panalangin, ay damo kasi kausunon. So dapat ready ta, tanawa unsay preparation na gibuhat sa babae. Ingon si Eliseo, unsa may naa sa imo ha? O katurang gamay na lana, nasa sulod. And then ingon si Eliseo, sige, lukpaan tanan nimong kasilinganan. Nakita nimo na ay part usahay mangyayo tag panalangin sa Ginoo pero watay ginahimo. Diba? Sige tag Lord, I pray and I declare. Ga-declare ba ta, Lord, blessings financially Ginoo. Nya tibok hapon na tibok adlaw sige ra tagtug. Diba? Usaon man na, sige ra tag Facebook, sige ra tag YouTube, sige ra tag cellphone. Reels. May tag modato ta na sige panood og reels. No? Naubos ka na bitong usa lang, di ba kasi sa inyo na usa lang ka reels imong panuoron tani. Na kay na-scroll nimo, na-scroll na po, naubos imong oras sige scroll. Imbes na magbuhat sa mga butang ng tani mga dili sayang. So tana, lukpan silingan panghulam og basyong kasudlan og lana kutob sa imong mahimo. Nagingon ra kutob sa imong mahimo. There's no question kung panalanginan ba ta sa Ginoo og dili. Kasi gusto ni Lord na panalanginan ta niya. Ang tanong guys, ready ka ba? And willing ka ba na makipag-cooperate? Kasi ito usahay. Naatay desire. Gawish ta, gahandom ta. Pero kay bawo ba ta na ang pagsalig, di lang kutob, handom, di lang kutob, tinguha. Kinahanglan na naapoy willingness na musunod sa instruction. Ang instruction, klaro kayo, panghulam, kutob sa imong makaya. And maybe, maurad jutoy kaya sa balo, sa iyang mga anak na nahulman ng mga sudlanan. So nakita na to, ginan sirahay ang mga pultahan, ug sudli, lana ang mga sudlanan. Inig kapuno na, sa usa ka sudlanan, ilain kini. So we need to prepare our hearts and we need to prepare our lives. Igsoon, andam ba imuhang kasing-kasing kung panalanginan na ka sa Ginoo? Dili baka mawala kung i-bless ka na sa Ginoo? Kung na kay trabaho? Kung damo na kag kwarta? Dili baka mawala sa Ginoo? Or mas maging madasigon ka pa sa pagpangalagad sa Ginoo kay tungod gi-bless ka niya? Kasi minsan baliktad eh. You know this, okay, I don't know kung story na ni Pastor Ken, kanang nagpa-pray sa pastor, ipag-pray man, namudamo among kahayupan, among ka-animalan, mga livestock ba? Okay.
Lahi mo ng kahayupan, mga kaanimalan. Kana mga hayop, mga alagang hayop. And then, di pag-pray sa pastor. And then, didaga ng panahon, nagdamo jud ang iyahang mga kahayupan. Iyang mga alagang hayop. Iyang mga lifestyle, iyang business ni dako. Ang problema, kay di na, kaatog, simbahan. Ano man? Kay damo ng inugtugway. Damo ng kumpayanan. Damo ng alagaan, damo ng patuktokon. Kung manimba pa ko, mapas mo ni akong mga alagang hayop. Usahay, sige tagpangayo sa mga butang sa Ginoo na di pa dahi taandam. Nakakita kayo butang dire. What preparation are you doing right now? Unsa na pagpangandam? I believe God is preparing you. In that season right now, kung asa ka karon. Kasi gatuo ko na kanay mo situation ka na, dili na forever yung ana. Buhi man ang atong Dios. Amen. Oh, buhi atong Dios, pero imong katapat murag Huwag tulog. Buhi ba atong Diyos? Amen. Buhi. Init lang, Diyos, pero buhi atong Diyos. Amen. Lamay kayo mga ito. Okay, init. Diba? But what preparation are you doing right now? May estudyante, unsa na preparation mo ginabuhat karon, ginatrabaho karon before ka mo take sa next level? God is preparing you right now. Ginaandam ka ni Lord sa panalangin na ihatag niya sa imuha. Tanong dyan, willing ka ba? Okay? Nagigig butang. Usahay, ganahan rata makadawat sa panalangin. Pero sa sugo sa Diyos, dili andam nga mutuman. Sorry lang ha, pero yan tayo eh. Lahat naman tayo. Usahay, ganahan rata sa panalangin, pero di ta mutuman. But God is preparing you. He wants you to follow. Why? Because number 3, God's instructions lead to miracles. If you know the instructions of the Lord and you are willing na musunod ni Ana, you will experience miracles. Sometimes we just want the miracles. Lord, milagro! Sa imong ginahimo. Pero ang ginagawa mo. Tanawa, the instruction is clear. Sa babae. Mauni. No, wala. Sige, panghulam dito. Look pa. And then, sirhi ang pultahan. That's the instruction. Klaro. Okay, nakaingon sa inyo ha. God will instruct us, but He will not explain. Sometimes, God's command it doesn't make sense. Parang, kabuang ron na eh. Usahay, ang sugo sa Ginoo, di na mo masabtan. Na-instruction si Ginoo, ang Ginoo, dili na to masabtan usahay. Pero nakuingon sa niya, you know what? Dili man nimo kinahanglan sabton tanan. Sundalan kung unsay giingon sa Ginoo. Because you will experience miracle. Ingon siya, look pa, tanan kasi nga ka-awkward ni Ana, manghuwam kag sudlanan. Diba? Muadto ka, ayo, namoy sudlanan sa lana. Pakapini na lang pod. Mura magbitaw nanumbay. Nung tanan namay ko andi ha. Nya pwede pakapinan na lang pod. Awkward kayo sa part sa kanina pamilya. Gipahuwam dito og mga sudlanan sa iyang kasilinganan. Pero bisan paging ato, wala siya nang utana unsaon man eh. Ngano man. Usay biya pag naisugo ang Ginoo sa to, moingon na ito, ngano man. Pag moingon na Ginoo pasayloa, ngano man. Kung pasayloon ako, moingon siya, tama ko. Sometimes God's instruction, God's command, parang nakakabaliw. Like, Lord, pasayloon ako, siya nakasala sa ko Lord, siya nag-una-una sa ko Lord, mo tights ko, Lord, mo hatag ko, hindi mo balik na ko Di ko Lord, I don't know unsa instruction ni Lord sa imuha. Pero if ganaha kag miracles, sunda ko unsa instruction ni Lord. Sunda ko unsay giingon niya. Usahay di jud nato masabtan. Nganong ginpabuhat man niya sa ato Usahay na sitwasyon sa atong kinabuhi na di nato masabtan pero mo ni ko inyo sunda gihapon ang Ginoo. Sunod gihapon. Because God's instructions leads to miracles. Now, na-experience ba nila ang miracle ni Lord?
What if wala ni tuman ng babae? What if wala ni tuman katong katong na pamilya? They will maka-experience ba sila og miracle? Anong inaantay natin? Yun nga eh. Sige tagpaabot og miracles, but are you obeying? Are we obeying God? In that kanang kuan sa imong kinabuhi karon. I believe kada usa sa tuwa na ginapahimo ang Ginoo. Yes, dili ta pare-pareho ginapahimo si Lord sa tuwa. Pero na ay general na ginapahimo ang Ginoo sa tuwa. Pero kana sa imong kinabuhi karon, kanang specific na ginapahimo ni Lord sa imo, are you doing it? Imo ba nang ginatrabaho, imo ba nang ginahimo? Because miracles, musunod ra na siya if you know the instruction of the Lord and you are following. You are obeying. Pangutan mo katapat, ganahan kag milagro? Ina. Kinatog na. Ina siya. Ganahan kag milagro? Sunda ang Ginoo. Mora na. Sunda ang Ginoo. And then, faith. Ito. Faith is following God's instruction even when they don't make sense. Kasi nakipagsalig sa Ginoo. Bisan pag di ka kasabot, bisan pag sa tanaw sa mga tao, buang mana. Gisuo sa Ginoo, magmalipayon. Rejoice in the Lord always. That is a command. In every circumstances, rejoice. That is a command. If we're not rejoicing, then we are disobeying. And sometimes, Lord, namatayan ako. And magre-rejoice ako? You know, rejoicing, joy and happiness is different. Rejoicing is from within. Dili siya dictated by circumstances. Kanang bitang mag-rejoice ka tungod sa Ginoo, dili tungod sa imong sitwasyon. Mag-rejoice ba dahil kagwa kay bugas? Kasi yun, nagmaya kay wanay sudlanan ng bugasan. Woo! Praise the Lord. Kay wa nagig koy bugas, wa nagig koy kwarta. Tanaw kasi mong pitaka, nagnganga. Gigutom. Kay way kaon ng imong pitaka. Minsan di ka maka-rejoice na yan, pag tanaw ka, din damong bayro nun. Damo pang manukot nimo. Yan, tago-tago na lang, Jud. Sa sigig tago-tago, sugatan Ginoo na manukot. Anong diri makadid to man ko niyagi. I don't know unsay imong gikabalakan, but sabi na Lord, obey. Even if doesn't make sense, just follow the instruction of the Lord. Have faith. God, I believe He will sustain us. Imoming i-provide. Wusa, mi pauli ang babae. And then, nakita ninyo? Ang mga sudlan o gisudlan niya kinig, lana. Mihunong lang, pag-agas ang lana, katong wanay sudlanan. Nakay nga sa inyo, church. Kinahanglan na kay sudlanan pirmi. Nakay pagsalig ba? Sa kada sitwasyon, dapat nakailaing sudlanan para mapunuan sa Ginoo. Unsa may kabutangan ni Lord sa imo kung wala na kay space? Tama? Okay. Kung na kay ginagunitan sa imong kamot na damo na puno, makagunit pa kaglain? Unless upat imong kamot. Pero normal na tao, duwara ang kamot. And then kung buno na maglisod na ka o gunit sa mga butang. And same is true with God. Usahay, dili na ito dawat ang mga butang. Kaya magsige manggita gunit sa mga butang na ngayon ni Lord, buhi na kaya nanapog ko ibagong ihatag sa imuha. We're just a channel of blessing. When we obey God's instruction, we are preparing ourselves for His abundant provision. Ready ka ba musunod sa instruction ni Lord? Well, ang provision ni Lord, naka-ready na yan. Ikaw na lang ginahulat. Inay mo katapat, ikaw na lay kulang. Ikaw na lang dyan ginahuwat. Gahiya po, gini mo dugay kay kamusunod. Ingon si Lord, pangayo sa kuha, ampo dire. Hello? Wala na gid. Wala na yung sound. Check. Check. Wala niya tantaw. Sige pa tayo ta, kusog ng konting
Lord niya dira. Okay. Gusto na kayo bless ni Lord, ikaw nalay kulang. Sa sige ni mong langay-langay, nganong na-delay ang panalangin, kay kita may galangay-langay usahay. Kaya na mo katapat yan, naglangay-langay, tuman na sa Ginoo. Sunod na siya ha. Pag may ng Ginoo, ampo, ampo. Pag may ng Ginoo, basa, basa ha. Pagbasa sa Biblia, basa. Pag may ng Ginoo, panimba, panimba usa. Pag may ng Ginoo, intrasa sa mga buluhaton, sa mga discipleship process, buhata. Usay lang ngayon, makita na ng mga butang. Na muna ipaagi sa Ginoo para i-bless ta. Unahon nato siya. Okay? So, wala gihapon? Check. Our act of faith and obedience activated God's miracles. You just need to activate your faith. Minsan magod, mawad na tag salig. But if you will activate your faith, and you obey, because faith is not just merely believing, yes, naniniwala ako na i-provide ko ni Lord, pero if wala po kay ginahimo, dili ka gasunod, don't wait for a miracle kasi hindi yun mangyayari sa buhay mo. You need to have faith. And then last, okay, living in freedom in abundance. Okay, ganata ni ani, kanang freedom, kagawasan, o abundansya. Kaysa sa inyo, di na mo ganahan magpabilin sa utang na lang. Utang na loob. Kisa sa inyo, ganahan gyapon na bulit lang gyapon sa utang. Kisa sa inyo, ganahan na makagawas mo ni ana. Na-instruction si Lord, nasa Bible. You need to read. Unsa may mga pamaagi para i-bless na ni Lord, even sa tong financial. Unsay man gud, mangawat ta sa Ginoo. Usahay dili ta nagiging good steward. We are not faithful in small things. Kaya usahay, matingata, gamay na lang gani, nawa pa jud. Pero kini, gamay na lang gani, nagdamo pa. Ano man? Because they're getting faithful. And they have faith in God that i-provide sila sa Ginoo. So we want this living in freedom and abundance. Tanawan sa igingon dire. Verse 7. Gisugin lang sa babae sa propeta, tanawan, nakapamaligya pa. Makin mo yan. Ang iyang kuan, yes, nasolve ba iyang problema? O sa problema niya? Utang. Mura gimahang katapad. Inaig saba. Kung nanay utang yung mga katapad. Sa tabang sa Ginoo, and sa tabang sa kato na propeta, na-solve ang ilang problema. Pero kung wala po ni sunod to ang babae sa instruction, wala gid gyapon. Hantod karon, and then eto pa ang kaangayan, wala na dayon og kuha ang iyahang mga anak. Kasi remember, kukuha ang iyahang anak para magtrabaho sa katong nautangan. Pero because of the miracle na na-experience nila, nagkanaa pa sila, nakapamaligya, nakabayad sa utang, wala pa gikuha ang iyang duha ka anak. And they are happily, ever after. They're happy. And they're not just happy, they're enjoying God's provision. Usay di ta ma-enjoy sa provision ni Lord pag way provision. Usa may i-enjoy nimo. May provision. God doesn't just want to meet our current needs. Dili lang gusto ni Lord i-meet ang imuhang karon. Kay minsan diya, pangutanon ta, kamusta? Eto, nakakaraos, sa kada adlaw, kuan man gid, sa kada adlaw. Kana usay bitaw kanang okay na lang ta sa kakaon, tulo sa isa ka adlaw, katulo. Nya napay duha with snacks, no? So okay na ko niya na. Yaman. Kanang kuan na lang ba? Pero si Lord dili lang kay ang karon lang na kinahanglan nimo pangbayad ba na sa utang? No. Gusto ni Lord na i-provide ka. He desires to set us up for a life of freedom and abundance. Muna ang plano sa Ginoo sa imuha. Usay man gud mo settle naman lang ta. Kinahanglan ko ni ani, ang importante makakaon, ang importante buhi. Usa pa may atong panginahanglan nun. Dira naman lang takutob. Pero kung katuo ka na ang imong Dios dato, mangandoy ka. Magsugod kag pangandoy para sa imong pamilya. Para sa imong mga anak, kung maybe nakay pangandoy na nahunong sa imuhang kaugalingon, di pangandoy para sa imong mga bata.
If God is allowing you to live, buhi ka pa karon, ibig sabihin na pa siya plano sa imo, ha? Ibig sabihin, hindi pa siya tapos. Okay? Ayaw tapusin mong kinabuhi. Okay? Ayaw una-una. Tatapusin ka rin ni Lord, pero wait ka lang. Okay? Tatapusin ka rin. Pero wait ka lang. Okay? Tanan na mga atong gikuanan karon, mahuman ra na tanan. Matatapos din yan. Kung dili mahuman, bakit tayo matapos? Joke lang. Adlok lagi ang uban tapusan sa Ginoo. Magkabala ka. Okay? If di mo pa time. Philippians chapter 4 verse 19. Ug ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan. Ang uban ra ba na gikinahanglan nato? Sa gingon dira, magsangkap sa tanan. Say the word tanan. Ibig sabihin walay kulang. Tanan eh. Tanan ninyong unsa man? Gikinahanglan. Kinsa tasa kamot sa may gikinahanglan? Ipalakpak, come on. Oh. Katong mga nagpalakpak, pangayo mo dito sila kay wa sila gikinahanglan. Na sila susi, maybe silang ipada sa Ginoo. So tanan ta may gikinahanglan, pero si Lord kaya niyang i-provide tanan natong gikinahanglan. Sumala sa nang hingapin niyang bahandi. Dato ang atong Dios diha ni Kristo Jesus. God can provide us. He is able to provide in miraculous ways when we trust and obey Him. And this is the last thing na akong ikuan sa inyo, ha. Huwag mong problemahin kung paano gagawin ng milagro. Hindi mo problemahan na. Ang babae, wala siya ng problema. Paano man to? Iba niya, gili-ili. Anong sige manig agas, nagamay naman lang to. Wala niya problema ang pagbuhat sa milagro kay di na mo trabaho. Ayaw sige pangutanon, Lord, unsaon man ni? Lord, mo angat mi, pero unsaon man ni mo, Lord? Hindi mo trabaho yan. Ang gawin mo, sumunod ka lang. Ayaw sige pangutana kung paano na, di na mo trabaho magbuhat og milagro. May milagro ba dire? Wala na milagro na. God will do the miracle. You just need to trust Him. Dili ni mo na trabaho ang kung unsay paagi. Ay na minsan mo nay mag-cause noon nganon di ka mo salig kay magtan-aw ra man ka sa unsay dili kaya nimo. Kasi kung tanawon mo, di gini mo kaya. Tama? Nabay sitwasyon sa mong kinabuhi na di nimo kaya. Hindi kung magsige lang kag tanaw sa di nimo kaya, wa jud nay mahitabo, pero if mosalig ka sa Ginoo na kaya niya buhaton tanang butang, ma-amaze ka na lang sa iyang himuon sa imuha. You just need to trust Him. Pwede man nindog ta? Let's all stand. And I'm gonna end with this verse. This is my question for all of us. Gasalig ka ba nga kaya ka i-provide sa Dios? Are you believing that God can provide everything you need? And this verse na ako ipakita sa inyo, this is the last verse. Sa Romans chapter 8 verse 32. Wala niya ihikaw ang iyang anak. Talking about Jesus. This is God the Father. Wala niya ihikaw, wala niya gidaw. If ang Diyos wala niya gidaw ang iyang bugtong na anak na si Jesus. Hinuon, gihalad niya kini alang kanatong tanan. Now, kung gihatag niya ang iyang anak, ihatag usab niya kanato ang tanang butang. That is our God. You know what? The great provision na gihatag sa Diyos ato ay si Jesus. Yes, natay filled needs. Yes, natay kinahanglan nato kwarta, kinahanglan nato og unsa pa na ng mga butang-butang dira. But you know what? Ang pinakakinahanglan nato gihatag na sa Ginoo si Jesus. Kaya ang pinaka-problema nato dili ang walay kwarta. Dili ang walay unsay mga butang. Ang pinaka-problema nato is ang sala. Namoy modala nato dito sa impyerno. But God, because of His abundance, iyang gihatag si Jesus para mo magbayad sa ato ang mga sala. That is our greatest needs. Gihatag na ni Lord sa ato . And some of you here, imo na ganing nadawat. Imo nang gidawat si Jesus. Now, if gihatag gani na ni Lord sa ato
na walay kapalit, how much more ang kinilang na mga material na mga butang na atong gikinahanglan karon na grabe ka makabalaka. If God can give Jesus sa atoa, kaya po niyang ihatag ka ng imong gikinahanglan karon. You just need to trust Him. Dira sa imong gitindugan, I want you to bow down your heads. And I want you to examine yourself right now. Where is your trust? Sa crisis imong kinabuhi karon na ginatubang, asa man ang imong pagsalig? Nahabas imong kaugalingon, nahabas imong silingan, nahabas imong kwarta, nahabas imong pitaka. God, guys, I want you to trust God. Isalig na tanan sa Ginoo. Dili na mo kinahanglan na suluhon na tanan. Just pray to God. Lord, if you are empty right now, just bring it to God. Lord, I am empty. Lord, punuan mo naman po ako. Pun ako Ginoo. Maybe your wallet is empty. Then ask God. Pangayo. Pangayo, kamuhatagan, panuktok, kamuablihan. Pangita, huwag ka mo makakaplag. That is the promise of God. Father, I just want to thank you, Lord, sa imong word karon Ginoo. Lord, salamat sa imong naghingapin nga grasya. Lord, salamat kay ikaw ang Diyos na makapangitag paagi. Ang Diyos na milagroso, Ginoo. Usahay, Lord, dili may makasabot paano na hitabo ang mga bagay-bagay. But Lord, we will trust in you na ikaw ang hinungdan sa tanan, na kaya nimo usabon ang among situation, Lord, from bondage, Lord, to freedom, from waay-waay, Lord, into abundance, Ginoo. Lord, if naay mga anak nimo karon diri na duha-duha dira sa imong grasya, sa imong gugma, sa imong gahumpa, Ginoo, Lord, in the name of Jesus, Lord, I pray na imong tangtangon ang every doubt sa among mga kasing-kasing, O Dios, and start trusting wholeheartedly dira sa imong plano, sa imong pagabuhaton sa imong kinabuhi, Lord. Maybe na mga tao diri, Lord, ni undang naglaom, ni undang nagsalig sa imuha because of their situation right now. But God, I believe dili na ni mao among situation forever. Naakay giandam sa mga Panginoon. And if dili man na diri ni ining kinabuhi, Lord, makasalig gihapon may that this after this life, Panginoon, we will enjoy you forever, Lord, because this earth, this place, Lord God, is dili ni maong permanent. Kaya dili na mo, Lord, i-settle among kaugalingon, dili na mo i-fix among kaugalingon, Lord, sa mga butang na mga material na mga hanaw lang, kundi ipasiguro na mo, Lord, ang mga butang na gikan diha sa imo, Panginoon, ang mga butang na espirituhan na gikan sa imo, O Dios. Lord, I bless mo mga kanakan diri karon. I pray and I declare blessedness, abundance si Panginoon in every aspect sa ilang kinabuhi, Lord. Favor gikan dala sa imo. Kaluy kami, O Dios. We pray for more of your grace, Lord. We thank you, God. We give you glory. We give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Kamo palakpakan na kusog si Lord kung gatuo ka na si Lord ang atong provider. Amen. Ngayon we'll be seated. Pwede na tayong mangingkod.